So, kinetics is a branch of dynamics that deals with the relationship between the change in motion of the body and the forces that cause this change. While yung kinematics naman deals with the change in motion pa rin, pero hindi natin i-consider yung force na nag-cause nung motion, no? So, the basis for kinetics is the Newton's second law of motion, so which states that the unbalanced force acts on a particle. The particle will accelerate in the direction of the force with the magnitude that is proportional to the force. So, ang sabi, yung acceleration is directly proportional to the force. No? And then, this law can be verified experimentally by applying a known unbalanced force, F, to a particle, and then measuring the acceleration, A. So, since the force and acceleration are directly proportional, the constant of proportionality is M. So, M is equal to the force over the area. So, kapag may nakita kayo na proportionality symbol, kahit sa ibang subject, so, pinapalitan natin siya ng equal sign, tapos yung proportionality constant. No? Na kung yung proportionality constant natin na yan yung mass. So, ano yung pala tandaan nyo dyan? Pwede nyo tandaan nyo. Madali lang naman. F is equal to MA. Or, nalala ko nung high school ako, censored pala. Naka-live pala tayo. Kasi di ba yung acceleration? Ayan. Yan yung pala tandaan ko dati. Equals anak daw yon. Ano yun? Censored. Joke lang, no? Pero mas madali kasi, ngayon kasi, medyo ngayon tayo, di ba? Medyo millennial, tapos, ito na lang yung palatandaan natin. Mas madali, di ba? Facts. Masarap ako. Charing, maganda ako. Di ba ganon? Maganda ako. Oh, facts. Diba? Diba? So, F is equal to MA. Ay, nila nag-react, no? Pero dun sa isa gusto nyo. Mas ganda kasi yung father over mother daw. Equals anak, sabi nila. Yung prof ko nung high school. So, yan lang yung tatandaan nyo dyan, no? So, mahalaga dyan yung force is equal to MA. And then, meron din tayo dito ang tinatawag na Newton's law of gravitational attraction. So, shortly after formulating these three laws of motion, Newton's postulate a law governing the mutual attraction between any two particles. In mathematical form, this law can be expressed as F is equal to G M1 times M2 divided by R squared, where F is the force of attraction between the two particles. So, meron kaya kayong force attraction, no? Between sa inyong dalawa. So, check nyo yon. Then, G is the gravitational universal constant of gravitation according to the experimental evidence. So, ay maliit lang naman yung value na yan. So, that's 66.73 times 10 raised to negative 12 cubic meter kilogram times second squared. So, ito nasa calcu naman yan. So, hanapin nyo lang yung mode constant. No? Hanapin nyo yung mode constant. O mode convert. Hindi ko sure kung anong word yon. Basta sa canon, mode convert. Sa Casio, mode constant pa rin naman siya. Tapos hanapin nyo yung convert. Nasa ibabaw ata, sa ilalim ng on. Ayan, nasa ilalim ng on. Shift. Ayan. Tapos hanapin nyo dyan yung G. Malaming nga lang yan. Down. Tapos pag kami nakatakang G, yun na yun. Down. Equal nyo lang. Lumabas. Nakita nyo yung G? O, kahit hindi nyo nakabisaduhin niya kasi nasa calcu naman yan. G lang talaga, sir. G, hanapin nyo yung G. Ayan, no? Nasa input 179,
Angat nyo. Nasa ZOTGATM. Ayan, lumabas dito ay... Bakit dito, sir, times 10 raised to negative 11, dun sa binigay mo, times 10 raised to 12? Point lang. Point lang naman, i-move nyo lang naman yung decimal. So, kahit... Yan, di ba ito yan? Sir, tama shape tapos yung C value. Constant value kasi siya, no? Ito G. G. Hanapin mo na lang, move mo na lang. Maliit na G. Ay, malaki Capital G. Ito yung 6.6. No, G. Okay, next. So, GM1 is the mass of each of the two particles, and then R is the distance between the centers of the two particles. So, dito, for example, nasa Earth kayo, no? Ayan. Siyempre, nasa Earth. And then, meron ka dyan, nakatayo ka dyan. Tapos, meron niyang mass. Diba, may mass 1 yan. Tapos, dito yung mass 2. Tama? Tapos, ano yung distance between them? Radius ng Earth. Tama? Kasi ito yung mass ng Earth. Yung radius ng Earth, syempre, hindi nyo na i-consider kung gaano ka ba katangkad. Kasi baka sabihin mo, sir, yung center of gravity ko, ganito pa yung distance from the surface ng Earth. Diba? So, nineneglect na natin yung height ng tao kasi mas malaki di hamak yung radius ng Earth. Okay? So, ngayon, makukuha natin yung force. Ano yung force na yan? Of attraction between the two particles. So, G, gamitin nyo lang yung G. That's equal to, kahit yung nasa calcul nyo na lang gamitin nyo. 6.67384 times 10 raised to negative 11. Ano yung M1 natin? Yan yung mass ng tao. Tama? Multiplied by the M2, which is the mass of Earth. Gaano kabigat yung mass ng Earth? Okay. Sige. Sino nakakaalam? Wala. Ito ba yun? Ano ito ba, sir? Ano ito ba? Ano ito, sir? Pili na lang kayo. 5.972. Mass of Earth 972. times 10 raised to kilograms. Sa may mga nakasagot nito, tinanong ko siya noong last term, parang hindi ako nagkakamali. Tinanong ko, anong mass ng Earth? Wala, sinabi niya agad. Kabisado niya yung mass of Earth. Pati mass of Jupiter, mass of Mars. Sa isip pala. Galing. Di ba? Gulat ako eh. Gulat ako. Then, okay, next, R squared. So, what's the radius of the Earth? Kala niya, ako din, kabisado. Tama ba? Basta 6.4 yung ginagamit ko dyan. 6,379. Tama ba? 78 yan sa inyo. Hala, nadagdagan. Bumigat na tayo. Umaba ng konti. Ay, numipis ng konti, naputulan ng ozone layer. Okay, so the radius is equal to 6,378 times 1,000 para maging meter. So, ngayon, i-simplify nyo lang yung force. So, magkano to? Yung hindi kasama yung M1. Ay, lumipad. Lumipad ang aming team. Uy, parang awan nyo, huwag nyo lakasan yung aircon. Mamamatay na ako. Nakapan lang yan kanina. Bakit nag-cool? Kailangan mainitan isa. Hindi. Hindi kailangan niya sa muscle Hindi, recovery. para sa muscle yan, sir. Hindi, mamamatay ako. Kanina pa ako muntik na magkasakit. Magkano to? Wait lang, sir.
Tama, 979. E raised to 24, e raised to negative 11. Ganun lang. Dapat 9. Ano sa inyo? 9 point? Ba't sa amin sir? 6249. 6249 sa akin. 26. Ah, kasi wala siyang square. That may squared pala to. Yan. Truth. Ay, nako. May sakit ka na, sir? Patayin nyo yun eh. Kung talaga. 9.7981. 9.798. 1. 7981. 9.79. 81. Okay, so ito yung acceleration due to gravity natin dapat, no? Pero most ang ginagamit talaga natin, that's the weight. That's equal to gm or mg. Pero okay lang. Pero sa ibang book kasi ang ginagamit nilang gravity is 9.79. Pero yung iba 9.8 lang, no? Di ba yung iba 9.8 lang? Pero kung ni-round up nyo to, this is also 9.8. Yung iba 9.81. Pero yung iba 9.79 talaga yung ginagamit. 10. Wag. Tapos, what if? So, paano nyo malalaman yung gravity sa Earth? Ay, sa Mars. Ganun din, kailangan nyo yung weight ng Mars, weight na radius ng Mars, no, yun, yun lang naman. Tapos, again, yung mass, constant yan, no? Kahit saan mo dalhin yan. Kunwari, ikaw, kung ang mass mo ay 50 kilograms, so pag dinala ka sa Moon or sa Mars, 50 kilograms ka pa rin. Yung weight, yun yung nagbabago. Minumultiply na natin siya ng gravity. So, kunwari, yung weight mo sa Earth, iba yung weight sa Mars. Pero, no, sa pagdating nyo dyan sa mga geotech, sa ibang subject, minsan parang magkakamukha yung weight and nineneglect na nila yung mass and weight, no? Pero ang tatandaan nyo, ang mass is scalar and then weight is vector, no? So ano yun? Sa Mars. Ano kasunod ng Mars? Pautang. Charing. Jupiter. Yung yung weight ng Mars, yung yan, basta again yung mass and weight sa ibang subject, no? Pwedeng magkakapalit. What's the, yun? Interchangeable. Ginamit ko ulit. Basta nagpapapalit yan. Di ba? Nabibigla. And then, ayan. So, tama na, wag na. And then ito, Newton's law of gravitation attraction. So, ang ginagamit natin na G is 9.81, no, again. Then, ito, di ba ang tawag dito, this is in metric system or SI. English yung isa or the... Bagsak. Mali. Daming kulang na guhit. Bago yan. Ayan, for the FES system or English or the retarded system. Hindi madalang nasin gagawin. So, that's 32.2. And then, yung mass niyan is slug. So, ginagamit yung slug niyan sa geotech, no? Baka lang magamit. Then, next. Di pa. So, ito, di ba, 3 equations of motion. So, ano yung equations of motion natin? Di ba yung mga initial velocity, final velocity equals initial plus AT, ganyan, no? Gagamitin nyo pa rin yun. So, when more than one force acts on a particle, the resultant force is determined by a vector summation of all forces. For example, the resultant is equal to the summation of forces. For this more general case, the equation of motion can be written as summation ng forces is equal to MA. So, kung ginamit mo is summation ng forces along X is equal to
MAX, no? Kung yung acceleration ay nasa x-axis. Sana sabay-sabay na sila magbasa. Naku, ikaw na nga kumuha. Tapos pagkadala sa is na, punitin mo na yun. Joke lang. Wala po, joke lang. And then, again, no, kung nasan yung acceleration, dun yung sa summation nyo, no? And then, yung iba, parang sa statics natin, di ba, dati summation ng forces along x is equal to Rx. Kapag equilibrium, summation ng forces along x is equal to 0. Kapag dynamics, summation ng forces is equal to MAX. Ayan. This is the kinetic diagram. So, yun lang. And then, yan yung kay Newtons, no? Tapos, ngayon, may kaibigan kasi si Newton, si John Leron D'Alembert. No, si D'Alembert principle. So ano siya, parang tropa niya lang si Newton. Sabi niya lang doon kay Newton, patingin nga ng assignment mo. Sabi niya gano'n. Kuha lang ako idea. So si Newton, ang formula ni Newton is summation ng forces along x is equal to ma. Dito, si D'Alembert, meron siyang inintroduce na word, which is the inertial force vector. Or tinatawag din natin na REF, or the reverse effective force. So, ito daw yung nararamdaman nyo na opposite kung saan kayo papunta or kung saan yung direction ng acceleration. So, for example, nagta-travel ka ng horizontally papunta sa kanan, may nararamdaman kang tumutulak sa iyo pakaliwa. Tama ba? Di ba? Or kung nasa elevator kayo, kapag paangat yung elevator, nadadagdagan kayo ng timbang. No? May nararamdaman kayo na experience kayo na tinatawag natin na reverse effective force. So, yun yun. So, kapag tumataas, gumagaan kayo, no? Kasi nga, meron yung reverse effective force. Yun yung sinasabi ni D'Alembert. So, ngayon, ang ginagawa ni D'Alembert principle, so lahat ng forces niya, di ba kanyari may forces dyan, may forces dyan. Tapos, nandito si acceleration going to the right. Tapos, madadagdagan ka daw ng REF na tinatawag. Yung opposite sa acceleration, which is equal to MA. So, ngayon, ang mangyayari na dyan, summation ng forces along x is equal to 0. Ano-ano yun? Edi, summation ng forces, since to the left to, minus MA is equal to 0. Na kung saan, i-transpose mo lang si MA. Balikan na uli kay Newton. So, yun lang naman. Pinakita niya lang na meron ngang reverse effective force which is equal to MA. O, diba? Kumuha lang siya ng idea. O, diba? Sabi niya lang naman, kuha lang ako idea. Pero, yan. Parehas naman tama yan. Kung ano yung gusto nyong gamitin, okay lang. And then, parehas naman lalabas na sagot. Then, meron tayo ditong inertial reference plane. Ano lang naman yan? So, para lang to sa free body diagram. When applying the equations of motion, it's important that the acceleration of the particle be measured with respect to the reference frame. So, depende kung nasan yung, again, yung acceleration, no? Then, next. Ayan. Ito mga formula lang naman to. Ayan. Equation of motions for the system. So, when more than one force acts on a particle, the resultant force is determined by a vector summation of all forces. No? Ayan, tingnan natin. So, that's equal summation of forces along x kasi yung acceleration is nasa x-axis. Siya yung equals to MA. Ito,
WA over G or yung wag-wag na formula, no? Wag. Pinalitan lang yung mass. Di ba yung weight natin is equal to M over mg, tama? And then, ay, naging star. Taray, star of the night. Charing. And then, therefore, yung M is equal to W over G. So, pinalitan lang natin. W over G times the acceleration. Or wag. Wag-wag. Pinalitan lang naman. And then, for the steps naman, procedure for analysis. Kayang-kaya nyo to. Nabusog. Procedure for the analysis. Draw the free body diagram of each body involved in the problem. So again, mahalaga yung free body diagram. Indicate thereon all forces, both known and unknown, representing the latter by an appropriate symbol. If the direction of any unknown execution is incorrectly assumed, the solution will yield its correct magnitude, but with negative sign. So, kung nagkamali ka lang naman na direction, no, na inassume, so magde-negative. So, kagaya lang din naman yan sa free body diagram natin. Then, determine the direction of the motion if not evident or specified, and indicate it by a dash arrow. So, ano lang? So, kung di kayo sure kung saan papunta yung acceleration, lagyan nyo lang ng dash arrow. Ayan, ganyan lang. This is the acceleration. Pero kung sure ka na, okay na yan. Then, kapag positive na kuha mo, tama yung direction. Pag negative, mali yung direction. Then, determine the kinematic relation between the bodies involved in the problem. So, ano yung mga kinetic relation natin? Yung acceleration is equal to dB over dt. The velocity is the change in s with respect to time. So, yan. And then, apply the equations of motion. So, ano yung equation of motion natin? Yung BF is equal to BI plus AT BF squared. Happy ka? Charing. BI squared plus 2AS. And then, S is equal to BIT plus kaya cover to cover yung exam nyo kasi gagamitin nyo din naman kasi talaga lahat nung pinag-aralan nyo, no? May projectile din sa finals, no? Lahat. Ano po ba, pointers? Yung lahat lang ng tinuro ko hanggang kinetics. Since the very beginning. Oo, constant acceleration, variable acceleration, projectile kinetics. May quiz tayo sa Wala na, lahat naman na ako magpa-quiz. Online, sir. Isang online. Napakadaling